kasama na naman natin ngayong Friday dito sa Usa Publiko ang si Attorney Elenita Julieta Bangin Kapuyan, ang Provincial Election Supervisor. Ayun. Good morning, Attorney. 'Di ba? It's great to andito ulit po kayo, Attorney. Oh yes, good morning po Miss Angel, good morning Mr. Jose, good morning sa lahat ng viewers ng Regional News Group Luzon. Happy Friday! Ayun, talagang bright na bright ang Friday ni Attorney kasi we are days away from sa pagsisimula ho ng campaign period ng mga national, yung mga senador pati yung mga party list. Tama ho, Attorney. Ano yung update natin dito muna, Attorney? Before we proceed. February 11 start na yan ang national candidates na nag-file ng certificates of candidacy. So magka-start na po ang kanilang campaign period. March 28 pa po yung ating mga local candidates. Kaya less than 100 days to go before May 12, which is the election day. Exercise your right to vote. O yun. Diba? Next week na pala. Oo. February 11. Kaya nga pinatanggal na yung iba eh. Oo, meron na ba? Pinatanggal na yung iba eh. Meron na 72 hours, dapat tanggal na yung mga nakalagay nyo dyang billboards. Oo. I mean, pinalis na ba? Oo, may mga ganon. Oo, dapat nakatanggal na yan. Para syempre, dapat nakasunod tayo doon sa kung anumang mga protocol yung inahanda ng COMELEC. Pero ito, Attorney since nabanggit nyo, Attorney, 100 days before yung midterm 2025 midterm election, kamusta ba yung ating mga botante? Lahat ba makakaboto po ba, Attorney? Ano yung sa tingin natin? Lahat naman ng mga nagrehistro ay makakaboto, syempre. Pero meron tayong mga tinatanggal o cleanse sa listahan natin. Tulad ng first, yung mga deaths. So, kukunin namin yung listahan sa local civil registrar, tapos tinatanggal na namin yan. O second, meron po yung mga failed to vote twice in the last preceding election, so tatanggalin na rin yun. Or pumunta ka sa abroad at doon ka bumoto, so made-deactivate ka rin. May mga cases na ganyan. And those others which are excluded by court order. Kaya meron yung mga wala ang pangalan. Kaya ang suggestion namin ay pwede pong visit COMELEC office or pwede kayong mag-contact sa amin at COMELEC website para ma-determine kung nandun pa po ang inyong name at kung saan po kayo boboto sa election day. Oo, yung mga kamag-anak siguro ng Yumao, ma'am, Attorney, pwedeng lumapit doon sa COMELEC para sabihin na Syempre po, pwede naman yun, but they have to execute an affidavit na ito na nga po yung nangyari sa kamag-anak nila. So, hindi naman basta-basta na pupunta lang sila sa opisina namin at sabing namatay si ganito. So, we don't accept that. Kailangan meron tayong affidavit or sworn statement na talaga pong they have personal knowledge and they are relatives of this person who passed away. Kaya, i-check namin kung pwedeng tanggalin ang kanyang name. Pero we don't just remove names from the certified list of voters. Ayun yun mga ka-MB Kaya dapat laging may mga black and white kayo, lalo na kung may mga gusto kayong mga ipa-update, lalo na nga kapag may mga yumao kayong kamag-anak. Pahirap na kapag sa election nandun sa master list. Pero bukod dyan, Attorney, ngayong Friday, pag-uusapan naman natin dito sa Usa Publiko ang rules and regulation ng mga local absentee. Ngayong paparating na ang May 12 po ba? Ang midterm 2025 election. Dito, Attorney, sino po ba yung mga local absentee natin? Local absentee voters pursuant to COMELEC Resolution 11091. Pero ito latest ito sa mga inisyo ng COMELEC kasi January 3, 2025 ang kanyang promulgation. So ito po, ang pwedeng mag-avail ng local absentee voting ay ang government employees tulad ng PNP at saka AFP and also media practitioners. Kasama na po yung kanilang local technical staff. Pwede namang mag-apply. Pero provided that they are presently registered, syempre. Di mo pwedeng, dahil media ako or AFP, PNP, magre-register na ako. Wala na po tayong registration. Natapos na po yan last year, noong pang September 30, 2024. So, ang pwede dyan is presently registered ka. And second, you will be assigned elsewhere other than the place where you are a registered voter, which is your residence, of course. Kaya, kailangan mag-avail ka nito. Ang deadline po is March 7, 2025. At saan naman? Sa Office of the Election Officer in case of yung highly urbanized cities and independent cities. Sa NCR po, doon po sa Office of the Regional Election Director sa area nila.
And lastly po, sa Provincial Election Supervisor's Office, kapag ka elsewhere, tulad ng municipalities, tulad dito sa Baguio, Benguet, may municipality sa Office of the Provincial Election Supervisor. So you download the form from the COMELEC website or pwede kayong humingi sa local COMELEC nyo. Pag nag-download kayo sa COMELEC website, www.comelec.gov.ph, tapos piliin nyo lang po yung local absentee voting. And then, i-file nyo po yan doon po sa place na sinabi ko kanina. Pwedeng heads of office, pwedeng doon din po ang local absentee voting maganap. Tulad sa PNP, sa kampo nila ginaganap yun. Pagkatapos po, doon din kayo boboto pagdating ng panahon. So, ang time na yon ng voting natin for local absentee is 28, 29, and 30 of April 2025. So, ahead siya before the day of the elections. Parang more than 1 week, attorney, bago ang midterm election. Pero attorney, tanong ko lang po, itong mga media practitioners, meron po bang mga form na lalagdaan para po masabing talagang media practitioner siya? Ganito po, pag na-download nyo na o kaya nakahingi na kayo ng form, you fill it up, pero merong certification when it comes to media practitioners and yung kanilang support staff. So, ang una is a certification from your employer that you are a bona fide member of the media organization. Then second, you are going to have or perform election duties on election day. Kaya wala ka dyan sa area kung saan ka registered. Pagkatapos, pag freelance ka naman, you get yung pong certification din from the media organization kung saan ka connected. Na ikaw bona fide na nagtatrabaho sa election duties sa day na yon, sa election day. Pag online ka naman, you execute a certification, tapos under oath lahat ng ng certifications, pati yung mga fina-file nilang form must be under oath. Pagkatapos po, nakalagay yung URL o kaya yung blog nyo o kaya listahan kung saan kasama ka, that you are engaged in gathering of information and dissemination of information on election day. Okay. Diba? So, does this mean, attorney, na the company na yung mga media outfits or mga media outlets shall provide those requirements po as well? Paano kapag hindi po sumunod itong company na ito, provided na siguro baka dahil sa dami ng mga paperworks and all that, what would happen? O pwede namang mag-issue kayo ng sarili nyong certification that you are a member of this media organization, or yung pong yung you are engaged in gathering of data concerning election content, mga ganyan. Tapos yung list of persons na nakalagay na kasama kayo doon na nag-gather ng information. Tapos under oath na yan, tatanggapin naman yan ng COMELEC office. Basta lahat ng sinubmit nyo must be under oath, meaning it is subscribed before a person who is authorized to administer oaths. Kaya kapag ka media practitioner, kailangan sa notary public yan or any election lawyer, subscribe before them. Pagka naman, yung PNP, AFP, or other heads, yung mga offices na government sa superiors nila or yung mga chief nila, yung mga boss nila, yun ang pwedeng mag-subscribe para sa kanila. Aside from po ba, mga local absentee natin na mga government, mga tao po sa gobyerno and kayo pong media practitioner, attorney, may mga iba pa po bang exempted dito? Meaning kasama. Kasama po pala. Hindi siya kasama yung mga iba. Basta ang sinabi lang po sa batas natin is government employees and AFP, PNP, media practitioner, provided they are performing election duties on election day. Yun lang naman. Pero kung, for example, private person ka, tapos nagbakasyon ka naman, o kaya may duty ka na iba sa election day at di ka makakaboto, gusto mo advance ang pagbobotos mo, hindi pwede. Ang nakaspecify po na any government employee or AFP, PNP, media practitioner, provided that they are performing election duties on election day. Ayun naman pala. Attorney, pero paano po yung mga OFW natin? Paano sila makakaboto? Will we hold a special election for them? Overseas absentee voting naman po yun. It's a type of absentee voting pero nasa ibang bansa sila. So that is in the post where they are, yung resident sila.
So, itong mga overseas absentee voting, merong mga nakadesignate na mga post doon sa outside the Philippines. So, for example, Hong Kong, merong post doon. Ta-travel yung mga taga Macau, doon sila magboboto. Pero ang binibigay dyan sa mga overseas absentee voting is mga 1 month. 1 month before elections, boboto na sila. So it could either be automated yan or online voting sila or in-person voting. So mas flexible kasi sila doon sa outside the Philippines because they are lesser. Sa atin kasi dito sa mainland natin, mas marami tayo. Itong attorney, itong April 28 to 30, may oras po ba ang pagboto? Or same lang din po sa duration ng time? That is based on the number, yung regular office hours. 8 a.m. to 5. Oo, di ba? Walang rason. Attorney, matanong ko lang attorney po, kapag ikaw ay local absentee, ano siguro yung magiging muka nung balota mo? Baka kasi yung ibang mga local absentee, nag-expect na baka nandun yung kanilang inabangan na mga kandidato, pero ano ba yung muka nung magiging balota po nila? Previously kasi sa past elections, kasi siya, yung bang manual. So, isusulat mo yung mga pangalan. Pero ngayon, automated tayo. So, the same din. Yung ballots nyo is the same. Pero ang maboboto nyo lamang ay national positions. Hindi kayo makakaboto ng local positions. So, ang national lang po yung balota na gagamitin natin, attorney. So, paano po yun dun sa local? Yung local, hindi na sila makakaboto doon. Yun lang po yung extent ng kanilang privilege. Kasi under Republic Act 8189, you are supposed to be, as a registered voter, you are going to register doon sa place of your residence and you are going to vote in the place of your residence. So kung Baguio resident ka, boboto ka rin talaga sa Baguio. Pero because you are outside of the place of your residence, residency requirement is no longer required. Kaya, doon po sa overseas absentee voting and the same with local absentee voting, national positions lang talaga ang pwede na lang iboto. Tapos, i-collate lahat yung mga yan, babasahin ng machine or manual, i-count sila doon po sa main office na namin. And then, puro national positions na yan, wala nang local. Paano, attorney, pala kapag meron pong mga local absentee na wala pong certification, parang nandaya? Meron po bang mga haharaping kaso or penalties itong mga ito? O paano mong nasabing nandaya? Paano sila nandaya? O parang attorney, iniba po yung sa may certification or form. Pero hindi naman pala sila ibig mo media sabihin mo, practitioner. falsification. Opo. Hindi totoo. They will be prosecuted in accordance with yung laws na prevailing sa ating bansa. Kung falsification, kakasuhan din sila ng falsification. Kung hindi totoo yung mga sinabi, di kakasuhan sila ng ganung kaso din. Diba? May kaso palang harapin din. Kaya yung mga iba dyan, huwag nyo nang balakin. Sir Inventor. Tama naman. Dapat pangalagaan mo na yung iyong karapatang bumoto. Pero napakaganda pa rin dahil yung COMELEC, bagamat yung mga media man natin, yung mga talagang nagjo-duty, makakapag-practice o makakapag-practice pa rin ng kanilang bumoto. Bagamat, syempre parang napakahirap naman nun, no? Kung ikaw ay kung lahat ng mga absentee vote parang iba't ibang lugar, parang napakahirap naman na bigyan pa sila ng iba't ibang balota. Pero attorney, ano yung mga dapat pang ikonsidera kapag local absentee po? Paano po ba yun? Paano kapag biglaan nag-iba pala yung duty niya, tapos ipinadala pala siya bigla sa Pangasinan, and those man wouldn't want to pursue yung local absentee voting kahit pa na nakapag-apply sila. Pwede ba silang makabote po, attorney, for sa May 12 po, attorney? For example, ang deadline natin is March 7, di ba? Totoo naman na March 7 ang deadline natin para mag-apply ka. Pagkatapos biglang nalipat ka, April, nalipat ka na sa ibang lugar, Opo. tapos gusto mong bumoto doon sa ibang lugar. Hindi na pwede yun. Kailangan, kung saan ka nag-apply, doon ka magboboto rin kung saang place ka nag-apply. Diba? Attorney, ano naman po yung message natin sa mga local absentee or mga paghahanda nila bago po mag-March 7?
O bago mag March 7, lahat po ng media practitioners, kasama yung kanilang technical staff, kasama din po lahat ng government employees, including AFP and PNP members, na ma-assign kayo outside of the place of your residence and outside the place kung saan kayo dapat bumoto, mag-apply na po kayo sa COMELEC or sa yung mga agency nyo, yun ang doon kayo magvo-vote pero you apply doon po sa COMELEC using the form na kailangan, which is local absentee voting form. I-download nyo sa COMELEC website, www.comelec.gov.ph. Pag kayo, media practitioner, lakipan nyo ng certification, and then you file it with the COMELEC office kung saan yung binanggit namin kanina. Pagkatapos po, you just wait for the approval, bibigyan naman kayo ng notice, tapos isasabihin nila na kung saan po kayo boboto. Pero usually, kung saan kayo nag-file ng inyong form, doon din po kayo boboto. Oh, diba? Walang rason para hindi rin bumoto. Tsaka rights natin ito bilang, syempre, yung mga PNP, mga government local absentees, kailangan talaga sila kapag May 12. So, kailangan talagang gawin natin yun. Kasi rights natin talaga yun, Sir Enventur. Oo, tama nga naman. Right nga naman talaga natin ang bumoto. Sabi ko nga doon sa pagkakasulat ko nung news kahapon, marahil ang sagot matagal nang nasa kamay ng mga botanteng Pilipino. Kaya naman, mag-isipan na, we are 100 days, magsisimulan yung campaign period, kilatisin. Dahil tayong mga employer, tayong nag-hire sa mga ito, tayong yung mga taxes nyo po, yung nagpapasahod sa ating mga nasa posisyon. Kaya nararapat lamang na aralin natin, isiyasatin natin yung mga nakalagay ba sa kanilang kumbaga parang biodata, ano ba yung mga nagawa nila, isipin natin, i-weigh natin kung sino nga ba talaga yung nararapat na maupo sa posisyon dahil baka nasa kamay na talaga natin yung pagbabago. Kailangan lang talaga nating mabilugan ng tama kung sino man yung dapat na maupo sa peso. Pero attorney, may paalala tayo, we are 72 hours away from the start of the campaign period po, attorney. Pero may reminder pa akong isa Yes, o baka yes, kasi may nagtanong po kasi sa akin na baka paano daw yung absentee voting na to, nag-avail nga sila tapos biglang on election day andun sila sa presinto nila, magboboto sila. Huwag kayo mag-alala, naka-annotate na po yan kung sino yung mga absentee voters. So, i-annotate yan doon po sa voting record natin para makita na ikaw ay absentee voting. Kaya malalaman, nag-avail ka ng absentee voting. Kaya malalaman yan. Kaya wag nyo na lang pong ibalak na gawin ang mga ganyan. Wag dala-dalawa. Isa-isa lang. Tsaka, nasa atin ang power. Oo, nasa atin ang desisyon. Kung pipili ka talaga kikilatisin mo talaga ang kung sinong iboboto mo, dapat yung talagang gusto natin. Kaya dapat review po natin yung mga, tama po nga po si Sir Enventur, i-review po natin yung mga plataforma nila and yung mga biodata nila. Kung dapat nga po ba silang umupo sa pwesto. May isa pa. Ayun, may isa pa. Baka po sabihin naman nung bumoto noon sa sa presinto, binoto ko lang naman yung local. Local lang naman yung binoto ko So binuo ko lang nung nag-absentee voting ako yung national. Tapos nung pumunta ako sa presinto nung election day, local. So binuo ko lang talaga yun. Kaya it's allowed. Hindi po allowed yun. Mamili ka. Either doon ka sa presinto mo talaga na makakauwi ka kahit may election duty ka, or doon ka talaga sa absentee voting. So you can't have both. You can only have one. Oo, choose wisely. Choose Kung wisely. nandito ka lang naman sa Baguio, tas kaya mo namang maisingit ng pumunta ng presinto ng maaga, bago ka pumunta doon sa pagjujutihan mo, kunwari, ko lang naman dyan sa may barangay Irisan, boboto ka na ng maaga or baka pwede pang humabol sa hapon. Pag-isipan nating maigi. Hindi naman sa'yo naman makukonsume di ka siguro. makakaboto ng mayor. Sayang naman, no? At saka hindi naman siguro Sayang. makukonsume dito yung kalahating araw mo. Saglit lang yan. Lalo't mabilis yung bagong natin, attorney. Yes, yung bagong automated counting machine. Diba? High-tech yun, kaya walang rason na hindi tayo boboto. Tama nga naman. Sayang naman yung yung
paghahanda ng COMELEC, ilang beses na sila nag-print ng balota, di ba? Oo, sayang naman. Attorney, may paalala ho tayo. We are 72 hours away po sa ating campaign period. Talagang ano na sila, kandidato na po talaga sila, attorney. Once na mag-start ang campaign period, considered candidates na sila pursuant to Republic Act 9369. So, ito po ang paalala namin. Kayo po, pag-type nyong malaman kung saan kayo boboto, yung precinct number at saka polling place nyo, pwede naman kayo mag-avail sa services namin tulad ng Precinct Finder. So, ang Precinct Finder is online, app na nakalagay po sa internet. I-type nyo lang Precinct Finder, tapos i-type nyo yung pangalan nyo, lalabas na doon yung polling place nyo at saka precinct numbers. Kaya lang, sa ngayon, di pa siya available. Baka next month, i-activate na yan kasi maraming numerous hackers at sila ay nag-hack nung system na yun. Kaya later pa siya ilalagay. Pero you can visit or call or message, text or email COMELEC office para malaman kung anong precinct numbers nyo at ano ang polling place kung saan kayo pupunta on election day. Kaya sana mag-avail po kayo dito sa aming services, lalo na po sa election day sa May 12, 2025, 5 to 7 p.m. po, 5 to 7 a.m., yung pong para sa PWD, pregnant women, at saka elderly po. Pwede na kayong bumoto sa oras na yon, specifically for you, na sana i-avail nyo po yan. Pagkatapos, mula 7 o'clock to 7 p.m., 7 a.m. to 7 p.m., regular voters, pwede na rin po kayong bumoto sa mga panahong yun. Pero kung may matanda naman o elderly or pregnant women na pupunta dun sa time na 7 a.m. to 7 p.m., pwede naman po silang i-entertain sa ating express lane. Ayan, di ba? Express lane. Ang dami nating natutunan ngayong Friday kay attorney. Grabe ang morning, di ba? Talagang Morning pa lang, bright. pero grabe na yung mga paalala at saka makaalaman na nakuha natin dito sa Usap Publiko. Kasama si attorney. Attorney Elenita Julieta Bangin Kapuyan, may libro daw po kayo. Oo, Opo. Meron po akong book entitled Insider's Notes on Election Laws. Ito po, my first edition, may second edition na rin. Launched recently. So, kung type nyong makakuha nitong book na to, ano ba nga ba itong book na to? Nandyan po lahat ng mga SOSE forms kung gusto nyo ng example. Kung first time kayong voter or first time kayong magpa-file ng COC, tignan nyo kung paano i-execute or gawin ang statement of contributions and expenditures na mandatory i-file ng mga kandidato within 30 days from the date of the elections. May sample po tayo dyan. Tapos po sa second book, nandun po lahat ng mga disqualification cases na relevant, na malamang yung kapitbahay nyo disqualified, di nyo alam. Pwede nyong ibasahin lang dyan. At saka may iksi lang yan po. So, not more than 2 hours, mababasa mo na yan. Available po siya sa Jet Bookstore, Portabaga Mall, Baguio City, Session Road. Tapos dito naman po, kung type nyo ng madali lang, kung di na kayo pupunta at lalabas sa Session Road, sa Portabaga Mall, pwede nyo naman akong i-message sa website ko, attorneyejtabangin.com, or pwede nyo akong i-message sa 0917-507-2439. Napakaganda nung libro libro. yan. Yung IMDQ. Napakaganda ng mga karakter dyan. Talagang kwela ang pagkakasulat. Oo, hindi ka maboboard. Hindi ka talaga maboboard dyan dahil iba't ibang sitwasyon, iba't ibang interpretation din. At syempre, yung mga hatol, kumbaga anong mangyayari sa'yo kapag ganitong ginawa mo. Kapag ganyan yung ginawa mo, nako, dapat aral-aralin mo na para kapag ginamit yan sa nung kalaban mo, alam mo na din paano ba ang gagawin. Maraming salamat po, attorney. Ang daming kaalaman, attorney. Baka may gusto may ko batiin. I-shout out. Binabati ko po lahat ng mga taga-COMELEC. Good morning sa inyong lahat. At sana po maging successful at maging peaceful, orderly ang ating eleksyon.
Dapat, 'di ba? Dapat 'yan ang hinahangad nating mga Pilipino, ang maging peaceful ngayong darating na eleksyon. Oo, bukod dun sa pagiging peaceful, Miss Angelica, dapat may integrity, credibility, honest. Tsaka yung mga nabanggit pa ni attorney, yung ating eleksyon. Oo, kaya naman mga ka-MB isa lang alang ho yung yung mga dapat na gawin, dapat na mga iwasang gawin, yung mga pagbebenta ng boto, ay nako po, wag nyo nang gawin. Pag-usapan po natin yung attorney. Oo, Sa pagbabalik. Oo, sa pagbabalik po Sa yan. pagbabalik niyo po, attorney, dahil miss ka namin. Ayun.